JB, tama po, pwede po ba disqualify? Kasi isa po sa mga grounds ng disqualification ay kapag ka tumatanggap ang isang kandidato, political party, ng tulong pinansyal o anumang klaseng tulong mula sa isang foreign entity o kaya isang foreign citizen o isang foreign national. In fact, kaya po nagsasabi tayo ng tinatawag na Statement of Contributions and Expenditure, Mr. Chair, dahil doon natin nakikita. Kaya lang, siyempre po, nung nakapunta po kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang sabi po namin, sana mamonitor din yung mga pagpapadala ng pondo, lalo na coming from the outside. Kasi po, siyempre pagka po tumulong ang mga yan, maliban sa tulong sa pamamagitan ng social media, financial na tulong po eh. Pwedeng ipang kontrata o pang-hire na mga services na magkakaroon ng mga massive disinformation at misinformation. So sana po sabi namin, when it comes to the anti-money laundering, maipatupad natin ng maayos, makita namin yung flow ng pera. Ang problema po kasi kapag yung pondo na o pera nanggaling na sa mga negosyante, o negosyo na nandito na sa Pilipinas, yan po, napakahirap po nating matrace yan kung tutuusin. So, but that is a ground to disqualify a candidate for receiving support in whatever form galing sa labas. Kahit nga po sa former Filipino citizen na hindi na Filipino, and therefore, hindi na po sila Filipinos, and therefore, foreign nationals na po sila. Kaya kahit sila, hindi sila pwedeng magbigay ng kahit na anong tulong pinansyal o anumang klaseng tulong sa ating mga kandidato.